Hi sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan, sa mga Pinoy dito sa Canada, kung nasaan ka man po ngayon. For video natin ngayong araw ay i-interviewin po natin ang isa sa mga kauna-unahang nag-start ng copy trading dito sa Canada. By the way, I'm Ralph pala. So, taga Nova Scotia ako. Nag-work ako sa isang restaurant. Okay, so isa lang yung full-time job. Yeah, isa lang. No other Wala na, wala. part-time. Okay. Bakit Forex trading? Kasi nakita ko yung convenience kasi niya. Alam mo yun, parang medyo mas madali kaysa maghanap ako ng work, ng pangalawa or pangatlong trabaho. Mas magandang gawin ko na lang yung Forex kasi kahit nasa bahay lang ako, kahit nasaan ako, kumbaga pwede akong kumita. Okay. So, manual trading po ba yung gamit mo or copy trading? Well, nagma-manual trading din ako minsan. Convenient and mas mas profitable kung yung copy trading. So nagka-copy trading ako, lalo-lalo na kasi merong work, may trabaho. So may mga moments na kailangan ko siyang gawin para at least maka-trade pa rin ako kasi hindi ko na kailangan i-monitor. So, yung kinokopyahan nyo ba, ano yan, professional trader? Yes, so mga pro trader sila. Kumbaga parang sa basketball, mga NBA players yun. Oh. So kaya maganda rin talaga yung mga signals. So, anong nagbago sa buhay mo nung nag-start ka? Simula nung nag-start ka? Nagbago? Well, number one is yung habit. Naging profitable yung oras ko na after ko mag-work, naging productive siya. So, kumbaga, kaysa nanonood lang ako ng mga Netflix sa TV, kumbaga nakakapag-trade ako. Natututo pa. Mas nagiging okay ka financially? Mas Mas nagiging nakatulong? nakatulong kasi syempre hindi na ako nagpapadala sa wife ko sa Pilipinas. Mhm. So, medyo naiipon yung mga sweldo. So, which is good. Which is good. So, anong masasabi mo? Kasi ngayon, ang daming lumalabas about forex trading, ang daming negative, 'di ba? So, anong masasabi mo sa mga taong nagsasabi ng negative towards forex trading? Para sa akin, kung negative yung perspective nila, ako, I don't have anything against it. Hindi ko sila ginajudge or hindi ko i-retaliate kung ano yung belief nila about Forex. Kasi ganun din naman ako before. Oh, nice. So, Okay. when I was, Kasi back then. dati na akong tini-introducean talaga ng Forex pero ang tingin ko talaga sa kanya pangit. Oo. Kaya naintindihan ko yung mga negative na nagsasabi. Kaya kung negative sila, okay lang yun. Oh. Mas maganda, aralin nila, tignan nila ano yung meron sa platform. Research. Anong advice mo sa mga beginners? Sa mga beginners siguro, ako number one, kung gusto nyo mag-start ng Forex trading, look for a quality signal provider muna na pwede ninyong angkoran ng mga trades nyo, tsaka yung merong magandang educational platform or program. So, para sa mga beginners. Tapos, siguro start with the small account. So, about naman po sa kapital, anong masasabi mo sa mga bago pa lang? Dapat ba mag-invest sila in a specific amount? Na dapat 5K ang kapital mo? Dapat... Ako kasi, nag-start lang ako ng $122. Yung tip ko nga lang yun. Oh, okay. So, 120 pwede lang. mo na siyang... So, possible. Pwede mo nang mapalaki, mapalago yun. Basta, sunod ka lang sa trading plan. Mm, Yan. okay. Okay.